Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at meron po tayo ngayong gagawin dito isang Electrolux 2-door refrigerator. Shoutout nyo po pala sa lahat ng mga sumusuporta sa aking video. Maraming salamat po sa inyo lahat at sana po huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pa nating video. Maraming pong salamat at subaybayan nyo po ako dito sa aking gagawing isang Electrolux no-frost refrigerator. So ito nga po yung Electrolux na ating gagawin, isang 2-door. At bago natin to galawin ay tingnan muna natin yung kanyang loob, kung ano yung kanyang itsura. Yan. Bali maganda pa tong rep na to. Ang sabi po ng ating minamahal na customer, ang tiningnan na raw po to at ang sabi sira daw po yung kanyang compressor, kailangan daw palitan. So ang gagawin natin ay inspeksyonin muna natin, titingnan natin tong loob na to, baka mamaya ay may mga kulang-kulang ng piyesa. So bali wala na yung ating gagawin. Ang gagawin po natin dito, yung pagtatanggal nito, pipitikin lang natin to na sandali. Ayun, ganun lang. At yan ay lalabas na. Dahan-dahan lang po yung pagpitik para hindi siya masira. Yan nga po, at tatanggalan natin to ng takip na to. Yan, kasi mayroon diyang takip yan, susungkitin lang natin. Yan, mayroon diyang screw. Titingnan natin yung pinaka-loob niya. Baka mamaya titingnan natin yung pyesa niya dito sa loob. Baka mamaya wala nang pyesa eh. Tanggalin lang natin yung metal screw na yun dyan. Yan. Pagkatapos sikwatin natin dito. Ayun. So ayan, okay pa. Okay naman, nandito pa yung mga pyesa niya. Ayan, na okay. Yan yung kanyang ano. Kaya lang, may mga tape na rin dito sa lugar na to. Siguro may mga ginalaw na sila rito. So yan, at ating inspeksyonin to. So ito nga po, at binuksan natin. Matapos nating masuri ang rep na to, ay napag-alaman natin na sira pala yung board nito. Yan, kaya pala hindi ito umaandar dahil sira itong board na to. So ang gagawin po natin dito ay imamanual na lang natin para magamit ng ating minamahal na customer itong rep na ito. So yan nga po, nag-usap kami nung ating minamahal na customer kung gusto niya itong i-manual. Sabi niya, i-manual ko lang daw po para magamit niya itong rep na to. So magsisimula na tayong mag-process nito. Iko-connection na natin yung kanyang mga electrical. So yan nga po, sinimulan na natin itong i-wiring. Tinanggalan natin yung mga connection niya at nilagyan ko ng tape itong kanyang line 1, line 2. Ito yung signal. Ito po nga pala mga kaibigan, ito yung sinasabi ko na kailangan marunong tayong bumasa nito, kasi dito tayo magbabase kung gusto nating ganito, mag-manual. So dito natin susundan yung diagram. Dito ko lang po kinuha yung diagram na yan para masundan ko yung electrical wiring yan. So ayan nga po, at nakuha na natin. Yan, i-wiring ko na yung pan niya. Ngayon itong dalawang tape na to, yan, yung may dalawang tape na yan, yan yung kasamahan nung nasa baba. Ayan o. Yan, kinoneksyon ko na yung ilaw at saka yung pan niya. So ito na lang din kanyang plug yung gagamitin natin para hindi na tayo magputol ng wire. Tapos para nakasisiguro tayo, titestirin natin to para siguradong hindi tayo sasabit dun sa ating ginawa. So yan nga po, at nakakuha tayo ng 192.3. Ibig sabihin, walang problema tong ating pinagkaka-wiring na to. Pwede natin tong isaksak, hindi tayo problema dito. Pwede natin tong pandarin. Tingnan natin. So ito po, subukan nating pandarin kung siya i-andar. Yun.
Kita nyo, ang ganda. Ilaw na. Ayan o. Ayan. Okay, maandar na yung pan motor. Ibig sabihin, okay yung ating connection. Hindi tayo sumala. Ayan, nakabukas pa yung ating mga wire. Subukan natin pindutin to kasi sa ilaw to. Tingnan natin kung mag-o-off siya. Ayun, nakita nyo, namamatay o. Ayun o. Tingnan natin rin. Pindutin natin ha. Ayan. Ayun. Ayun natin. Ayun. Isa pa. Ayun. So okay po. Tagumpay yung ating ginawa. Pwede natin tong isarado. At ating bubuin na. Bunutin na natin yung plug. Baka pag binunot natin, hindi naman mamatay. Ayan. Okay na. So ayun. Yun. Inabot pa natin umiikot yung pan niya. Ayan. Okay na yan. So ngayon, magpuproceed naman tayo. Papaanda rin natin tong compressor na to. Chichikin natin kung talagang ito nga ay sira. Dahil ang sabi ng ating minamahal na customer, sabi daw po ng gumawa ay sira ito. So ang ating gagawin dito, ihahanap natin siya ng pyesa nito sa mga tinago ko. Pero bago natin gawin nun, kukunan muna natin ng parameter itong compressor na to. Kukunan natin siya ng resistance. So ano ko man, sige tingnan natin. So yan nga po, matapos natin kunan ng parameter ay atin na siyang kinuneksyon ng bago. Ayan, magmula dito, inilipat natin siya dyan. At ito, umaandar na siya ngayon. Sinaksa ko na. At ang nakukuha nating amperahe ay 0.6. Yan, 0.6. So, ayan. Ito yung kanyang loob. Ayan o. Ang ganda o, nag-yelo. Ayan. Ibig sabihin, hindi po sira ito. Buo ang compressor nito. Eh, hindi natin alam kung ano ang gustong mangyari ng ating mga kaibigan. Bakit nga hinatulan ng sira to, samantalang hindi naman. Ayan, ang ganda oh. So, ipapainal na natin to, yung connection nito. So, yan, dinisconnect na natin yung kanyang wiring at ito yung kanyang wiring. So titingnan natin to, mayroon tong laman sa loob eh. Tingnan natin kung naandito pa yung laman yan. Susungkitin natin. Ayan, tatanggalin natin yung tatanggalin natin yung takip. Susungkitin natin dito sa lugar na to. Matigas. Ayun, tanggal. Tanggal siya. Nako. Wala na palang bato ito. May bato to dito eh. Hindi ko alam kung nasira o ano. So, hindi nga andar to. Kasi kapag kayang bato na yan ay nawala dyan, ay kahit anong gawin mo dyan, hindi mo mapapandar yan. Unless lang na palitan mo siya. So, yan. Yung naging resulta ng ating pag-check up. Basa nga po itong ginagawa kong rep na ito ay minamadali ng may-ari at gagamitin daw dun sa kanila dahil mayroon yatang gaganapin na dibo. Kailangan na itong refrigerator na to. Kaya ang ginawa ko dito, winayiring ko lang na isang mabilisan. Yan nga po, matapos nating i-connection ay ayan na. Naka-connection na lahat yan. Yung signal niyan bumaba na sa baba. Yan, ikinoneksyon ko na. Hindi ko lang ikinabit yung ayan, nakakabit na yung isang signal dito sa overload protector. Tapos ito sa relay, ayan. So ito yung kanyang mga wirings. Hindi ko muna ikinabit yung compressor para kung halimbawang testingin natin at may problema, hindi maapektuhan tong ating compressor. Ito. ipa-plug na natin, titingnan natin kung ano ang mangyayari. Yan, naka-plug na siya, wala siyang connection dyan. Yan, okay, umaandar na siya. Ito naman yung ilaw. Yan, tingnan natin kung nagbago yung connection natin. Ating pipindutin dito sa switch. Yun, namamatay siya. Yun o, yun o, kakaroon siya ng ilaw. Pagka pindot natin dito, namamatay siya. Ayan o, ayun, nag-off siya. Okay, ipahinala na natin. Nakabit na natin yun yung compressor. So yan, ikinabit na natin yung relay sa compressor.
At ating titestingin, yun nga palang yung ating plug na ginagamit, temporary lang yan. Kasi nag-testing pa tayo eh. At atin na itong paandarin ngayon, ipa-plug natin. Yan, pinlag natin. At may nakukuha tayong 0.7. Yan. So, yan yung kanyang connection. Yan. Maandar na yung ating compressor. At yan yung loob. Tingnan natin kung baka pagka ito'y pinindot natin, mamamatay yung compressor. Baka hindi naman. Okay. So, ayan. Nagyayelo na siya. O, ayan o. Ibig sabihin, tama yung ating pagkaka-wiring dito. Yan. So, okay na yan. Papagandahin lang natin at tapos na po itong ating minanual. Dahil nga po sa kagustuhan ng may-ari na maihabol to dun sa kanilang dibo ng anak niya ay minadali natin. Ayan. Pero okay naman. Tagong maganda naman yung naging resulta ng ating pagmamanual na mula dun sa inverter, ginawa nating manual to. Ito na po yung ating manual na refrigerator na no frost. At nakakakuha tayo ng halos negative 18. Yan. Ang ganda. At yan naman yung kanyang loob. Bali, dyan natin nilagay yung kanyang thermostat. Ayan. So, okay na po ito. At pwede natin itong dalhin doon sa may-ari. At ito naman po yung kanyang likuran. Ayan. Bali, ayan na yung kanyang wiring na ginawa natin. Bali, ito po pala ay aking binago na. Isinilid ko to para siguradong hindi siya sisingaw at siguradong siya tatagal. Ang amperahe niya na nakukuha natin na ayan. Meron tayong nakukuhang 0.7. So, ganun lang po at isang mapagpalang araw sa atin lahat. At sana po huwag niyo kalimutang mag-like at mag-share ng aking video at pindutin ang notification bell para sa mga susunod ko pong mga video. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat.